More than a century ago, Jose Rizal fought for our freedom, justice, and education. But what if he were alive today? Would he stay silent or would he fight for change? Rizal nationalism was not about taking action. Today, nationalism means voting wisely, supporting our own people, and standing up for what is right. Rizal believed that education was the key to freedom. Today, knowledge remains our strongest weapon against ignorance, fake news, and oppression. Rizal exposed the injustice of his time, and today, the fight for justice continues. Corruption, description, and abuse must be challenged not through violence, but through unity and action. Rizal proved that words and ideas are more powerful tool than violence. Change happens when we take peaceful and precise action. Sa anong paraan nakaka-apekto pa rin ang mga sinulat ni Rizal sa pananaw ng mga Pilipino ngayon? Sa tingin ko, malaki pa rin ang epekto ng mga sinulat ni Rizal sa mga Pilipino ngayon. Patulad na lang ng Noli at Elfili, marami pa rin sitwasyon dito na parang nakikita natin sa lipunan ngayon. Tulad ng kahalagahan ng edukasyon, pagrespeto sa karapatan, at paglaban sa pang-aabuso. Dahil sa mga akda niya, napapaalala sa atin na may responsibilidad tayo bilang mga mayan at kaya nating magkaroon ng pagbabago kapag nagkakaisa. Sa madaling salita, inspiration pa rin si Rizal para maging mas mulat at mas makabansa ang mga Pilipino. At hindi lang sila bahagi ng kasaysayan. Gabay pa rin sila sa kung paano tayo dapat kumilos bilang Pilipino ngayon. Thank you po. Aling bahagi o buhay ni Rizal sa kaisipan ni Rizal ang pinaka-aalaala? Siguro po para sa akin, isa sa pinakamagandang kaisipan ni Rizal at nakaakma pa din hanggang sa ngayon ay ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, na kung saan sinasabi doon na kailangan natin ng kabataan para sa pag-unlad ng ating. Ano sa tingin niyo ang pinakamahalagang naging kontribusyon ni Rizal na hindi dapat makalimutan ng bagong henerasyon ngayon? Ang pinakamalagang kontribusyon ni Dr. Jose Rizal sa Pilipinas ay ang kanyang pagsulat ng mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ito ang nagmulat sa mga Pilipino sa mga abuso ng mga Espanyol at nagbigay inspirasyon sa revolusyon. Ginagamit ang mga aral ni Rizal sa paghubog ng kabataan sa paaralan. Para sa akin, ang mga aral ni Rizal ay ginagamit sa paghubog ng kabataan. Sa paaralan, maraming paraan ng pagtuturo ng mga pamamahal sa bayan. Katulad na lamang ng pagkamakatwiran at pagbibigay ng responsabling mamamayan sa pamamagitan ng mga paraang ito. Ang mga aral ni Rizal ay nagiging bahagi ng paghubog sa mga kabataan na maging responsable at makabayang mamamayan na may malasakit sa bansang. Kultura ng mga Pilipino ngayon, saang bahagi mo nakikita ang impluwensya ni Rizal?
makikita ang impluensya ni Rizal sa kultura ng mga Pilipino. Ngayon sa pagmamahal sa bayan, pagpapahalaga sa edukasyon at pagiging mapanuri sa lipunan. Araw, sasagutin ko ang katanungan mo. Sa tingin mo, bakit mahalaga pa rin si Rizal sa panahon ngayon? Sa akin, mahalaga pa rin si Rizal sa panahon ngayon dahil siya ang nagbibigay ng inspirasyon sa pagiging kabayan, sa pagpapahalaga sa edukasyon, at pagnindigan sa katotohanan. Sa tingin mo, bakit mahalaga pa rin si Jose Rizal sa panahon ngayon? Mahalaga pa rin si Jose Rizal ngayon dahil ang mga aral niya tungkol sa edukasyon, pagmamahal sa bayan at pagtindig sa tama ay gabay pa rin sa pagharap natin sa mga suliranin ng lipunan ngayon. May kaunting tanong tungkol kay Rizal. So, paano mo nakikita ang impluensya ng mga akda ni Rizal sa mga issue ng lipunan ngayon? Ang mga akda ni Rizal ay mas malaking impluensya sa mga issue sa lipunan ngayon sa Pilipinas, tulad ng katiwalian, pang-abuso sa kapangyarihan at kawalan ng hustisya. Ang kanyang mga nobela tulad ng No Le Metangere at El Filibusterismo ay patuloy nagbibigay ng kamalayan sa mga Pilipino tungkol sa mga suliranin sa lipunan at mag-iimpluwensya sa mga kilusang panlipunan at reforma. Maraming salamat, Be. Thank you! Thank you din po. Ano mo naisip na nagagamit ng kabataan ng No Le Metangere at Elbe sa modernong panahon? Nagagamit po ito ng kabataan ang mga aral mula sa No Le Metangere at El Filibusterismo sa modernong panahon sa pagiging mas mulat at mapanuri sa mga problema ng lipunan. Natututo silang pahalagahan ng edukasyon, manindigan laban sa mali at maging boses ng pagbabago sa social media at sa kanilang komunidad. Tulad ng mga tauhan ng nobela, ginagamit nila ang kaalaman sa malasakit upang makatulong sa kapwa at magsulong sa mga tarungang lipunan nila. Kung ikukumpara ang panahon ni Rizal sa panahon natin, ano ang mga pagkakatulad ng papakita na iba't pa rin mga araw? Tulad yan, mahalaga ang pagmamahal sa bayan at pagtulong sa pagtulad ng bansa. Kung mga aral nila tungkol sa pagtulong ng mga bayan, applicable pa rin sa mga Pilipino ngayon at sa mga susunod na pangyayari. Magandang araw, Miss Jana. Sa palagay mo, pagbabago sa ating komunidad na para itang nagkonekta sa advocacy ni Rizal. Sa tingin ko ay pag-aaral. Mas maraming kabataan ang mga nagsisikap pag-aaral ngayon. Isa yun sa mga sumasalamin sa pagmamahal at sa tingin ni Rizal ay mas ikakaunlad natin. Sa palagay mo, kung wala si Rizal, ano ang maaaring kulang sa ating kultura o edukasyon ngayon? Kung wala si Rizal, maaaring kulang ang ating kultura at edukasyon sa diwa ng nasyonalismo, pagmamahal sa bayan at kamalayan sa kalayaan. Mahihirapan tayong maunawaan ang ating pagkakalanlan bilang mga Pilipino. Rizal still matter today because his life and ideas continue to guide Filipino in understanding freedom, responsibility, and love for country. He did not fight with weapon but with his mind and words. Through his novel, essay, and action, Rizal showed that education, critical thinking, and peaceful reform are powerful tools for change. Rizal's works expose social injustice, corruption, and abuse of power during the Spain colonial period. These problems did not disappear with independence. Even today, issues such as inequality, poor governance, and abuse of authority still exist. Rizal matters today because he teaches us not to be silent in the face of injustice and to question what is wrong in society. He also believed strongly in education as the foundation of national progress. Rizal shown that an informed and educated citizen is harder to oppress and easier to empower. In a time of misinformation and social division, his emphasis on truth, reason, and learning remains very relevant. Most importantly, Rizal reminds us that loving our country means acting responsibly. Patriotism is not only about celebrating heroes or waving flags, but about doing what is right, serving others, and
working for the common good. His courage, discipline, and integrity set an example for Filipinos today.